Lumabas din ngayon na si Nadine, in-unfollow din ngayong magkapatid na pressman. Kampo naman ni Nadine na matapos mong pakinabangan si Queen, ang aming presidente. Pa sinasabi naman ni Nadine na masaya siya. Tapos ang mga post niya kasama niya si Kamsur Governor Villafuerte. So may sagot naman itong si Yasi, magpakabait ka na lang, sweet girls. Mga Marites! Yes! Lunes na naman po, kaya ako live po kami and 86 days before Christmas. Wow! Para may ambience, di ba? Dahil we're alive and kicking na naman ang inyong Fab 4 bagong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia! Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Saan mo naman na-avail yung ano mo? Dun sa somewhere around the Rotonda. That's trip. Malapit lang siya doon. Malapit sa Napitan Arcade. In Pupunta ako ng fairness. Dapitan. Konti pa lang daw ang ganito, kaya dalawa pa lang nabili Isang aga ko. pa naman. Grabe yung dalawa pa lang. Dalawa pa lang nabili ko. Katulad nito Limited edition. Hanggang to, hanggang December 25. In fairness. Pero ikaw And ba, January. sa pag pupunta mo sa iba't ibang mga lugar, marami ka na ba mga Santa Claus na nakilala? Yes! Ay, may dialogue ako dyan kagabi. Ay, magnet! Sabi nga niya, kagabi yan. Anyway, mga Marites. Kumpare mo yan, ha? Hindi na, tapos umuwi na yun. Dahil, Nakabalik na si kumpare? Oo. Inuwian ka lang talaga ng buhay. Iba. Alam na. Okay, mga Marites, dahil diba? dyan, magpasalamat muna tayo sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Ayan. Correct! Okay, Marites, simulan na natin ang chikahan dito sa isang linggong Chismis! Paris Fashion Week. Wow! Kala mo naman nandun tayo, no? Dinagsa ng Pinoy celebrities, Heart Evangelista, Michelle D, Sara Labate, Max Collins, Arboni, and Gabriel, etc. correct. Yes. Kasi nga naman, ewan ko lagi talaga Kepro. yung mga balita ngayon na ang mga Pilipino, ang mga Pinoy celebrities natin, talagang rumarampas sa mga Fashion Week, New York, di ba? Nung sa New York din, na nagkaroon pa nga ng kaguluhan between Heart at saka kay Queen P, words back doon sa L'Oreal naman, na may nagkiklaim kasi na parang hindi, yung isang parang fashionista, transgender na yung Phil-Am, no? Na sinabi niyang hindi naman siya ang first Filipina na nakapagrampa, pero pinanindigan ni Mark Baumgartner, yung designer na si Pia nga daw. But anyway, to connect that, ito naman, sa Paris naman, rumachada naman bigla itong sina Heart uli. Di ba ginamit pa nga niya yung kanta ni Jericho Rosales na ano nga yun? Pusong Ligaw sa Rampa-Rampa Chuchu niya. Kaya nakakatawa yung naging sagutan nila kasi lang yung sinabi ni Jericho nung malaman na yung music, yung kanta niyang ginamit na background music ni Heart abang rumarampa. Taray. Di ba dami na yung mga Pinay celebrities na rumarampa? Kasi dati parang laging si Heart lang yung nakikita natin ngayon. Di ba madami May Michelle D na may bagong kulay ang buhok. Si Max Collins. Ha? Saan yun? Italy ba? Yeah, si Welder for Kiko Milano. Inimbita rin daw siya nung pinapunta rin daw siya. For the Paris Olympics. Paris Olympics tuloy. Basta isa rin Fashion Week. Ano ba yun? Tapos na. And then yan na nga si Sara Labate. Pati si Sara Labate, Kasi baka Hihirapan na rin. malapit sa Italy ba yung Paris? Ay, oo! Di ba alam natin, may item ba tayo mamaya tungkol doon sa mga nasa Italy? Wala. Anyway. Sa Italy? Si Maria. Si Jordan tsaka si Barbie. Parang bumalik na ata. Nakabalik na. Nakabalik na, di ba?
Oh. Last week pa rin naman yan. Yeah. Oo. Baka nakita Pero na siya. France naman yan, so medyo isang eroplano rin away from Ganun ba yun? Italy. At least they're on- train, pwedeng train. They're on the same boat. They're on the same Europe. train. The same Parang- No, they are on the same plane. Ang maganda sa chika na yan, yun nga sabi mo nga kanina, Mr. Na Fu, yung dumadami post- na yung mga Pinay celebrities Na- natin na na-recognize. O, di ba At bongga? naiimbitahan sa mga Ganyang- pangmayamang That's mga nice, brands. Ayan, dahil nga nagpapakulay na si Lorna Anselmo. Pero Hello dahil again, na- Emio, Sonoma County, California. Thank you, Lorna. Lorna Anselmo, thank you. Pero taray nung kay Bea Awards back, yung sa L'Oreal, in fairness naman, yung mga kasama niya doon. Iba rin yun. No, iba rin yun. Ba nag-away doon? May away. Meron nga, Yeah, yun nga nag-iintrigahan nga. But I think Oo. Pia is the endorser naman yata. Ambassador ba ang tawag sa parang kanya? ganun. Pinang-Bulgari siya rin. Di ba? Okay. Taray. Eto, Leila. Tama ba ako? Leila. Yes, Leila Alcacid at Mito Fabi. Engaged na, PhD. Yes! Ito nga, ang mag-sweethearts na sina Leila Alcacid at Mito Fabi na mas kilala sa kanyang screen name na Curtis Smith. Okay, sa mga hindi nakakakilala, si Mito po ay Sino yan? isang singer, composer, rapper. Pero more on indie mga indie recording, indie songs, ganon. Marami din sa Australia, sa ibang bansa ng mga indie. Dito? Indie, hindi mga indie recording. Hindi ako masyado sure. Baka Ako sure mamaya. ako. Okay. Sure daw si Dean. But anyway. Kasi Australia din si Leila Si eh. Leila ang talagang from Australia. Pero matagal naman na siya dito sa Philippines. At matagal na rin silang living in together. So, Wait, sorry ha. Saan sila nag-live? Dito ba o sa Australia? Dito sa Pilipinas. Ah, sa Pilipinas. Yes. Okay. Kaya nga medyo nag-react niya si Paring Ogie, di ba? So ngayon, I think kanina lang, nang in-announce nila, of course, nagkaroon sila ng engagement reveal via Instagram kung saan sinabi nila, sabi ni Leila, parang, this is the, wait, baka magkamali ako. This is The moment. This is the day. The Lord has made. Para pa rin tayo sa family. This is the moment, the day, the time. This is it. Ayan na. Sabi niya, the most special anniversary. most. Yun. Yeah, so anniversary nila, so most likely sinabay na ni Mito ang kanyang, or ni Curtis Pag-propose. Smith ang kanyang pag-propose. At kung meron mang pinakamasayang tao siguro, of course, aside from Leila and Mito, is the father of Leila, si Ogie Alcacid. Yes, Na nag-comment, sa comment pa lang ni Ogie, ramdam ko na yung kaligayahan niya. Sabi niya, the Lord bless you both. I am truly beyond happy for you two. Love you, congratulations. Nasinagot naman ni Mito ng thanks so much, Tito. Love you. Tito pang tawagan na pag Yes, nasa of course. tatay na. Alam ko kasi, sinabi yan ni Ogie before na nung umamin sila na they are living in. Siyempre, Disappointed siya. Nung una, disappointed si kontra si Ogie. Kaya lang, siyempre, wala siya magagawa. It's her daughter's decision. Love. Of legal age na. Pero siyempre, ikaw naman talaga, kung ikaw ang magulang, kung may magagawa ka, di ba? Pero sinuportahan pa rin niya. Mahal niya yan. Siyempre, anak niya yan. And kaya tuwan-tuwa yan si Ogie na finally, hindi na lang sila live-in, kung hindi, mauwi na sa kasalan. Yeah. Baka answered prayer din yan. I'm Yes. sure. Lalo na sa mga magulang. Yes, Lalo na kay yes. Ogie. Kasi, Yun ang hinihintay niya siguro muna mangyari, di ba? true. Bago yung living. At saka ramdam mo yung pain ni Ogie nung ini-explain niya na, wala naman siya magagawa, pero parang Siyempre, medyo tatay. nagtampo siya. Di ba sa guitar niya? yes, Nagtampo yes. siya. Nagtampo Na siya. nagli-live-in. Siyempre, magulang yan eh. So, Yeah. answered prayer, I'm sure for At Ogie. babae pa yun sa At kanya. babae pa. Congratulations. Congratulations, Leila and Mito. Rian Ramos's reaction sa pa-auction ng luxury cars ng kanyang jowa, PhD. Yes, so kahapon lang to nangyari. Nandun Yes, tayong lahat. we were Kung there, saan, except Fugo. alam naman natin kung sino yung boyfriend ni Rian Ramos, si Congressman Sam Borsosa, na nagpa-auction or magpapa-auction ng
alam mo, hindi ko nabilang eh. 10. Oh, 10. Kasi wala din yung iba. Yung nandun lang sa pinaka-room, parang 8 yata yun. Na talagang, talaga namang all luxury cars. Like Rolls-Royce na parang ang worth niya ay 48 million. Tapos, di ba, mga worth 30-something million, 20-something million na parang, kaya sabi nga namin, nila Alan D, para tayong sinampal ng karukhaan. Dahil, alam mo, na-achieve daw ito or na-accumulate or na-invest niya in 10 years, no? 10 years lang. Meron siyang 10 luxury cars na ipapa-auction dahil ang plano nila ay magpagawa ng dialysis center. Specialty hospital. Yes, and then si Rian Ramos naman pansin ko naman dito kay Rian, parang sa lahat ng event or ano ng kanyang boyfriend, talagang always nakasuporta present, siya. nakasuporta. At tinanong din siya kung anong reaction niya na, ayun nga, ipapa-auction yung mga luxury cars na yon. Sabi naman ni Rian, sa kanya yan it's his choice, it's kanya yan, so kung anong gusto niyang gawin. Pero sabi niya, sana lang daw, he is really emotional. No, he is really emotional. Prepared, ready. Yung hindi siya ma-stress, kumbaga. Kasi syempre, my investment pera yan. Tsaka hindi, sabi mo, in 10 years. So, ibig sabihin kung 10 yun in 10 years. So, every year, meron pero siya isa. baka hindi naman. Piling ko sa isang taon, may 2, may kanon. At saka hindi lang 10 yung cars niya. Klinaro yan. Kumbaga, iyan lang. May yate pa siya. Yan lang ang ilan sa ipapa-auction. Yan lang yung madaling i-auction kasi maraming collectors pero grabe, mayayaman. aminin nyo, di ba? Parang sinampal lang. Oo. But anyway, pero it's for the good cause naman, kaya go, go, go. May sasabihin si June na iba. Parang nasampal. Ay, mamaya na yun. nasampal siya. Oh, yeah. I was her. Eto mga kamartes, Scene 50 schedule, inireklamo. Bakit, Prof? Yeah, maraming Bakit mga yan? nagpapaano sa atin, maraming nagpapatulong actually. Ikinol na natin ang attention ng ating kaibigan na si kapatid na Noel Ferrer, pati na yung mga nagpapatakbo ng MMDA. Kasi nga daw po, yung mga nilabas ninyo mga schedule, yung mga pelikula na palabas, hindi naman daw pala available. Ang dami nagpupuntahan doon sa mga sinihan na kung saan halimbawa, yung ganitong pelikula, in-announce nyo na nasa ganitong sinihan. Pag doon pumupunta daw po yung mga wala naman daw po. So, sabi natin, sino daw yung hotline na pwedeng tawagan? So, kinol natin yung attention, sana mabigyan ng pansin kasi hanggang October, tatakbo ito hanggang October 15. O, di ba? Na, speaking of which nga, ang MMDA kanina, napag-alaman natin na in-extend na nila hanggang October 7 yung pagtanggap ng final, yung na pelikula para sa darating na 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Na dapat deadline bukas, ginawa nilang October 7 na yung finished product. So, but sinegue natin dito kasi ang dami po mga kababayan natin, especially mga students na nire-record ng mga eskwelahan nila dahil sa mga klasikong pelikula na yan, sana daw po magawa ng paraan yung tamang scheduling. Kasi nagpupunta sila sa mga sinihan, wala naman daw po, hindi available yung sine. Yun na. Pero alam mo na, ipapaisip din ako dyan. Talaga ba magkakasya sa mga sinihan natin yung 50? 50, diba? And so like sa mall, for example, Mega Mall, isa sa may pinakamaraming theaters. Kasama ba? Oh, hindi nga. Ayala lang, di ba? Hindi natin alam kung sa Mega. Hindi ba Ayala lang? Sorry. Ayala Mall, mga Robinsons, kaya ang mga mangyayari siguro sa isang araw, baka talagang hati ang screening. Hindi talaga yung buong araw. Isang pelikula. Pero mahirap talaga. Hindi ba ang concern, baka nakalagay nga yung schedule doon, pero hindi pa rin nakalagay doon. At nationwide itong pinag-uusapan natin na sa Visayas, Mindanao. Ay, gusto ko pa naman manood ng mga iba. Exactly. Ang dami. May time ka. So yun lang po. Gusto ko talaga. Sana ma-address ito dahil ang dami nga lalo yung mga bagong sibol, yung mga bagong generation ng mga moviegoers, mga students, interesadong panoorin yan. Sayang. Alam mo, ano na nga, di ba dapat merong event ang Mowel Pan kasama yung MMDA, yung one-stop shop nilang sa Philippine Sports Arena sa this weekend yun di ba? Ginawang next weekend, Sunday ito ba yun? Yung sinare mo? Hindi, iba yun. Yung may blood test, merong chichuchu, tapos merong ayuda. Na in-announce yun ni MMDA chairman na, di ba sabi,
may ayudang 5 to 10,000. During the launch of Cinex. Cinex 50, di ba? Pero walang Hindi sine lang. may papalabas. Ayuda lang. Hindi, iba yun. Maraming Sa mga Philippines ganap po. kasi. Parang nag-connive yung MMDA at At saka saka ang Mobile Mobile Phone. Phone. Doon tayo, meron tayong synergy, di ba? Yung mga media. Ayun. Kaya na-move na na-move. Ano ba kumabot na ng December? Hindi matuloy yan. Aray ko. Ay, Ano hindi mo naman? ba yan? Flora. Okay, mga ito. Wala si Mother Superior. Ito, Katen, ginawa ang Maybe This Time Dance Challenge. Umabot ng bilyon yan, Alden Richard, may makahulugang caption sa pagpo-post ng video, Mr. Fu. Gusto ko malaman yung makahulugan na yan, ha? Expected naman na mag-trending yan at mag-million views kasi ano yan, cut din yan. Pero syempre, mas kinilig ang mga fans na naniniwala na either sila na o magkakatuluyan sila dahil may hanas si Alden sa post niya. Nung pinost yung video na yan sa TikTok, ang sabi niya, Ano? kasi maybe this time nga yung challenge, di ba? So nakalagay niya, maybe this time we'll make that future happen. Maybe this #love time. again. Ano yung lyrics na maybe this na? Eh, wala namang will make that future happen. Wala. Meron ba? Wala sa lyrics. Magaling ka sa lyrics. Oh, Wala. maybe this. Wala sa lyrics. Oh, but anyway, so ibig Hindi na ako sabihin, talaga. yung mga Wala. nagko-comment, sinasabi, naku, magjowa na talaga yan. Kasi iba naman sinasabi, hindi malapit na. Alam mo, ito lang yan sa lahat ng mga challenges sa TikTok, hindi natin nagawa yan o ginawa. Oh, no. Galing kasi ayan yan. Correct. Oh, ayan, no, tingnan mo. In fairness naman, game na game sila. Oh, silang dalawa. Oh. Ito siguro yun. Ano? Maybe now they can be More than the just friends. Pero malayo sa will make the future. Ano kumanta, oh. So, yan na. So, hindi. Una-una, Hindi maraming wow. excited sa kanilang tambalan, sa kanilang pagbabalik sa Bakit Hello na? Love Again. Oo. Nasabi nyo nga, di ba may ticket sales na kahit Yes. November pa ang showing. Meron At yung ng- teaser, mapanakit. At kahit Ay. mahal Oo. daw. Anong mahal? 500 daw yata. Special yeah. service. Ay, mahal to. Pero Eh, di ba, gano'n naman talaga ang presyo ng sine? Ay, hindi ko alam. Bakit ba? Actually, umaabot na rin. Mga Oh, 400. 450, di ba? Nanood ako nung 350. unhappy. Sabi ko nga, nagulat ako, 400 something na. Ay, 500 naman. Oh. Mataan pa yun, ha? I mean, Probinsya yeah, pa dapat mas probinsya pa mahal. yun. Oh. May Ay, popcorn. Mas mura Siyempre, dapat mas nga, mura feeling dapat. ko eh. Oh. Pero yun ah. So yun, so abangan natin kung Meron more than na. anything else. Nakakaloka yung trailer. Ay. Mapanakit. Mapanakit. Yeah, but anyway, more than anything else, excited ang mga tao sa kanilang balik tambalan. Yeah. Ngayon, bonus na lang kung magkatuluyan sila. Ay, grabe ka naman. Hindi, di ba? I mean, Kung pa nagsasabi ko ng ganyan? bakit bonus na lang? Ibig sabihin, nagka-developan talaga sila. Bakit Oh. nagka- Hindi na tayo Develop sure, na. malay mo sila Baka talaga. na, sabi nga ng ibang netizens, Kung baka nga talaga. sila na. Correct. Oo. Ako naniniwala. Na sila na. Yes. Oh, O, di sige. na. Okay sila na. Oo. Wala namang kumukontra. Oo. Eto, Kailin Alcantara, Sara Labati, and Bea Alonso, nag-unfollow. Bakit nga ba, Miss Oo nga. Page D? Bakit nadamay si Bea dyan? Ayan. Hi. Ay, no. Eto, galing to sa aking source Oh, na. diba? Pero tong source ko kasi, pwedeng pahindian ni Sara Labati o ng kampo niya. Kasi, aminin ko na, yung source ko na to ay mula sa kampo naman ni Kailin. Tinanong ko, kasi si Kailin na naka-highlight na oo. Kailin and Sara Labati unfollow each other. So sabi ko, ba't to si Kailin, inauubusan ng controversy o issue. So sabi ko, ano nangyari? Bakit nag-unfollow sa isa't isa sina Kailin at Sara? Eh parang ang dati, parang sobrang close na. Actually, eto ang story pa eh. Ako nagulat ako. Paano naging close si Sara at si Kailin? Kasi wala akong maisip na connection na paano sila naging friends. No. Dahil alam naman natin si Kailin ay from GMA at saka yung age gap din nila. Well, baka naman nagkamali ako sa age gap. Although parang iba yung level, di Oo, ba? kasi may asawa na si Sara. Ito, bagets-bagets Oo. pa. Talagang super bagets pa. So, tapos si Sara from ABS. So, talagang hindi ko ma-connect. Pero may naisip ako na hindi natin pwedeng sabihin kung bakit sila nagkaroon ng connection. Pero di ba, nagpo-post sila together? Yes, nagkakasama sila. Lumabas pa nga sila eh. Parang beach Ito pa. nga yung sumayaw-sayaw si Kylie ng Dancing Queen, remember? Kasama nito si Bea. Anyway, ayun, tinanong ko, bakit nag-unfollow? Ano nangyari? Hindi ka pwedeng mag-unfollow nang wala kayong pinanggagalingan, na wala kayong something.
So, sabi naman ng source ko, nako, kasi daw, ang alam daw niya, Sorry. para daw, si Sarah ba ay sumama ba ang loob? Or, ito ay, again, galing sa kampo ni Kailin. Parang, kumbaga, hindi naman sa Sumama, kampo, no? kung hindi, mas may connect kay Kailin. Parang ganon. Parang sumama daw yata yung loob ni Sarah dahil dun sa New York Fashion Week, kung saan sila nag-attend pareho, ang nagpakiala pala dun kay Kailin at saka kay Kobe, dun kay Chris Nick, yung designer, si Sarah daw. Kaya lang, kung matatandaan natin, na nireport ko rin dito, parang ang nakasama sa opening, baka mas medyo nabigyan ng konting highlight, mas medyo by highlight, si Kailin. So, yun ang tinitingnan. Dahil ba pwedeng doon? rason. Oo. Pero parang, pwede rin talaga. Pero naisip ko, di ba sila nag-usap? Di ba sila nagkausap? Basta na lang ba nag-unfollow si Sarah? So, yung report na to, kumbaga, parang may pagka one-sided. Diretsuhan na. Maganda rin makuha natin, sana makuha natin, yung sa side naman ni Sarah. At hindi ko rin naman maintindihan bakit pati si Bea nakipag-follow. So, dahil ba close si Sarah at si Bea, nagkampihan, parang pangin, parang mga bata. So, feeling ko talaga there's more to it, di ba? So, yun ang ating aalamin, if ever. So, may part 2 ito, abangan. Hopefully, makakuha pa tayo ng news about it. Pero wait, si Sarah ba rumampa dun sa hinirampahan ni Kailin? Parang wala ata. Sa New York. The New York Fashion Week. Rumampa si Sarah. Parang umaten. Pero baka naman rumampa. Pero hindi dapat. Hindi natin nabalita. Kung rumampa yan, dapat may mga kagaya nitong ginawa niya sa Paris, di ba? Hindi kaya nga, baka kasi... baka nga, kaya hindi rumampa, baka hindi nagusto. Hindi natin baka may nabulot or something. Kaya hirap kasing... Mahirap mag-speculate. Yes. Basta yung sinabi ko ngayon, ito ay galing doon sa side na nakaalam na kay Kailin. hindi lang posibleng reason. At may part 2 abangan. Yun. Malay natin si Sarah. O kampo naman ni Sarah magsalita. Sana si Sarah naman na magsabi kung sama mo na si Bea kasi bakit si Bea si Bea talaga, hindi ko maintindihan nga. Bakit bigla nag-unfollow? Pero close si Bea tsaka si Sarah. Close talaga sila. Yun naman pala Okay. Hindi man bago sa kanilang... Pag-unfollow na rin ang pinag-uusapan. Hindi man bago sa kanilang Widow's War. Kasi wala mang widow sa kanila. Okay. Mai-connect mo naman. Salamat naman sa Widow's War. Nanonood ka ba nun? Hindi. Ito, speaking of unfollow, si Pressman, may patama sa pag-unfollow ni Nadine Lustre. Diba? Bumigay na rin yung mga unfollow na yan kasi lumabas din ngayon na si Nadine, in-unfollow din niya yung magkapatid na Pressman. Kasi di ba before chami-chami sila, good friends, diba? Beshi-beshi. Tapos sabi nga ng kampo naman ni Nadine na matapos mong pakinabangan si Queen, ang aming presidente. Presidente talaga tawag kay Nadine, no? Chuchu, ganyan-ganyan. Eto ka na porque maligaya ka na. So may sagot naman itong si Yasi na inaakala naman ng lahat na parang sagot niya dun sa pag-unfollow sa kanya na Nadine. Parang sinasabi naman ni Nadine na masaya siya. Tapos ang mga post niya kasama niya si Kamsur Governor Villafuerte. Tapos namasyal sila, ganyan-ganyan. Tapos sa bandang huli ng caption, sinabi niya na parang magpakabait ka na lang, sweet girl, something like that. Or maging mabuti ka na lang. Mabait naman si Nadine. So parang, hindi naman sinasabing direktang patama kay Nadine, pero ina-assume ng mga netizen na yun na, pag may nangyayari doon kasi maganda sa buhay, dapat nagpapakabait na lang. Maganda rin naman yung message, pero in-assume nga ng mga Nadine fans na si Nadine ba pinatatamaan mo niyan? Mas wala masyadong assumero ka. Baka naman wala. Baka wala namang connection. Correct. Dahil nga kay Isa Pressman na naman, di ba? Dahil doon sa... Bloody sticker daw. Yun, dahil magkapatid. Na alam naman natin nung nagsalita si James na hindi siya komportable pa ulit. Si James naman nagsalita, hindi naman si Nadine. Pero syempre, bilang pag-protect na naman siguro sa girlfriend niya. Ano gusto mo? Wait lang. Hindi kaya nag-unfollowan dahil nga kumbaga parang diretsahan na sinabi ni James diba? na ayaw na niya makipag-pair kay Nadine. Hindi siya komportable muna this time. Dahil sa girlfriend. Kaya si Yasin naman yun, hindi naman. Si Yasin kapatid naman kasi to. ni Yasin. So parang ganito rin yan. Yung kaya in-unfollow ni Bea. So ito naman kaya niya in-unfollow. Sinagot natin yung mga tanong natin. Ano ba yun? Damay-damay na gano'n na pala ngayon. Ito lang yan. Ang conclusion. Sa panahon ngayon, Damay-damay na. Ano? sa unfollowan na talaga makikita ka nag-break. Yes. Ang magjowa. Yes. Ang magkaaway. Yes. At ang
nagkakabate. Ako pa naman, minsan nagkakamali ako. Halimbawa, bubuksan mong, napipindot ko yung unfollow. grabe naman. Tapos, di ba siya, ay sure, nagkamali ako. Di gaganon mo, ipafollow mo ulit. Di ba makikita na, kailan ba ako finalo nito? Ay, unfollow ko nito dati. Tapos, di ba? Nako. Ay, nako. Anyway. Okay, mga Martes, ating pong susunod na chika, ating Chika of the Week, brought to you by Ugbo 24/7! Ay, nako, Gracie. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, dahil hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Ito mga Martes, video ni Rowie Domingo saying na wish niyang magkaroon ng anak, earn different reactions. PhD? Nag-post si Robbie ng kanyang Instagram video. I think katabi naman niya yung kanyang wife na si Mikey Pineda. Doon sa video ni Robbie, actually ramdam ko nga siya teary-eyed siya. Naging very open siya, naging very honest siya. Sabi niya, at the age of 35, sabi niya, siguro yung original plan nila mag-asawa ngayon, by the age of 35, siguro dapat Meron na sila. Or ayan. kaya naman, expecting a baby na, parang ganon. Pero we all know naman what happened, na nagkaroon ng sakit si Mikey, and until now, kumbaga, tinitreat pa rin yung naging karamdaman niya. So, siguro yung pagkakaroon ng baby ay baka hindi pa allowed o ina-allow Hindi pa dahil sa kanyang sitwasyon. Correct. So, parang siguro nag-pour out lang ng kanyang emotion si Robbie na parang kung dapat parang ako din, akala ko ito na yung by this time, actually by this month, already have a baby o parang ganon, or daddy na ako, parang ganyan. So, it's a matter of fact lang na sinabi niya. Then, pero sinabi din niya na, but siguro in time, yung ating mga original plans ay pwedeng mangyari naman. Although sa ngayon, ang importante naman sa kanya, sinabi niya, ay yung kanyang asawa na yung health ng kaso, yung health talaga ni Mikey. Tapos, teary-eyed si Robin, alam talagang may bigat, may dala. Oo. So, nagkaroon ng mixed reactions ng mga netizens base dun sa video ni Robbie. Kagaya nito, as a woman, I feel hurt. I find it insensitive and selfish. Isa yun sa comment. Yung sa naman, your wish is all right, but you're making your wife feel pressured. You should be praying for her instead. Kinda sad for the wife. Ito yung mga comment na kung saan parang naramdaman daw nila na parang yun ang napipressure. Kung ako yung asawa ni Robbie, parang masasaktan ako kasi baka isipin niya na may pagkukulang ako, may kakulangan ako, hindi ko mabigyan ng anak yung aking husband. Pero agad naman na nag-respond si Mikey dito sa mga comment na ito na binato kay Robbie. Sinabi ni Mikey na hindi siya na-hurt, wala siyang naging ganong negative emotion kasi prior to that, napag-usapan na nila to ni Robbie. So, naiintindihan niya at hindi ganon. Kumbaga, pero syempre, it's others' reaction. So, kumbaga, nire-respeto nila. Pero nilinaw niya na walang ganon. Parang siya yung video, wala lang, para sa birthday. Oo, birthday niya. Parang nag-share lang siya ng damdamin niya. Yung mga nakatao. Kasi alam naman natin, dapat nga nakikita rin ng netizen sa kabilang side naman na in the first place, kung tutuusin, kung hindi talaga mahal naman ni Robbie yung kanyang pinakasalang asawa, pwedeng hindi na niya pinakasalan kasi nga alam na niya yung sitwasyon na bago pa sila nagpakasal ay may ganun na. At sinabi na nung girl na pwede niyang i-let go. But the thing is, pinanindigan pa rin Robbie, pinakasalan and everything. So, normal lang siguro sa isang lalaki din yun na may asawa na, kumbaga wish, nag-ano ka ano tawag doon, yung nagwi-wish ka nga na, sana ganito, ganyan. Kaya naiintindihan dapat. Pero tama rin naman yung mga reaction ng mga netizens na napipressure yung wife. At mabuti na lang klinaro ni asawa na Mikey. Never na nagkaroon ng isyung ganon. Yun. Okay. Diba? Yan po mga kamarites sa ating Chika of the Week. Brought to you by Ugbo 24/7!
natin siya sinisiraan sa nanay niya na nanonood. Naku, I can do it now. Just let me know. Malungkot na balita yung folk singer na si Corita, namatay sa edad na 73. Marami na pong komplikasyon yan. Kaya naman, hindi niya nakinaya. Sa mga hindi nakakalam, si Corita po nagpasikat sa kantang Oras Na at yung Sierra Madre, hindi ganyan gaga. Oras Talaga. Agad. Oras na, oras na. Ayun na nga, ay palang tono. Tsaka yung Sierra Madre. Ayoko na. Yung Sierra Madre. Paano yun? Hindi na kami kakanta pa. Sierra Madre. Yung parang tribute niya Kanluran ka. Oo, parang tribute niya doon sa ano. Oo, pero ganun nga yun. Alam ko yan. Diyos ko. Ay, yung oras na, alam ko rin naman yun eh. Alam yan. Lumaki ako na yun ang paulit-ulit na piniplay sa bahay namin. Dahil si Nanay, Corita, Victor Wood, gusto niyo yun. Hindi na sa kay Corita talagang na siya. Legendary. Oo, at saka iba. Part na ng Philippine music industry. Kaya marami nalungkot nung na-feature siya ni Sir Julius Babaw. Kasi di ba na recent lang to eh. Yes. Recent lang, ang bilis na matay, di ba tapos screenimate na agad. So, at least nag-iwan siya ng magaganda at makabuluhang mga kanta, kagaya ng Oras Na. Tsaka Sierra Madre. Pero kumbaga folk singer din siya. yeah. Kasi Meron ba siyang, San Jose ba? Meron Mang Jose, Lolo Jose siya ba yun? Hindi, Ay, meron. naku, naiiyak ako sa kanta na yun. Sabi ko, alam ko dahil si Lolo Jose. Meron. Yun na. Lolo Jose. Do you know that? So, nakikiramay po ang So, keep Marites quiet. University. Kaya quiet ako. Nagpapayak sa akin yun, yung song na yun. Lolo singer. So alam niyo na sa birthday ni Rose. Wag na! Paki-search siya Lolo Jose. Yan daw yung... Ay, ginamit ko kami sa mga na yun. Grabe. Ikaw talaga, sir po. Ay, teka muna. pero makina- Tayo, hindi po, Sorry. lang. Pero kami po ay malungkot at siyempre, isa na namang icon ng Music music industry. industry ang pumanaw. Isa po kasi. Inaalala lang natin yung mga masasayang mga Yes, panahon na oo. nakikita natin nagpo-perform si Corita. Yes. Sino mga kabatch ni Corita? Sorry. Sampaguita. Sampaguita. Kita mo, Mike Hanopol, mga ganyan. 70s yan eh. Ay, upon knowing nga na, kasi na-enumerate natin yung ilang songs na grabe din yung mga kanta. Oo, talaga. iba. Alam Tsaka yung meron siya advocacy, nung palang, dahil sa Sierra Madre, advocacy niya yung environment. Matanda ako. Dahil sa kanta yan, kaya alam na po ang Sierra Madre. ganun yun. Kanuhan. Pero hindi alam ni Ambet kasi gaga siya. Ay, Oo. hindi kaya ay, ayoko na. Sige na nga, ano ba? Hindi ganyan gaga. Yung pagkakasabi. Parang Tinutunukan ko lang naman yung Out of oras. the blue, diba? hindi ganyan gaga. Ito na, ayun na, Marites, movie ni na Ding Dong Dantes at Charo Santos, palalabas na sa mga sinihan, PhD, kailan to? Mamaya. Hindi naman, baka bukas. Hindi po. Di ba originally, ang movie nila na may Anong title nga? dating title na, ang alam ko parang Love to Love, parang ganon. Okay. Love to Love, parang ganon. Pero papalitan na yung title, iba na. Okay. At originally, ang movie nila Ding Dong and Miss Charo ay for streaming release. Yes. Online streaming release. Doon talaga, ilang beses ko yan tinanong, ilang beses akong sinagot na hindi, pang streaming app, ganon. So sabi ko, bakit ayaw nyo ilabas sa theater? Hindi, talagang originally pang streaming app talaga siya. Ganon. So, not until nakausap ko si Dong nung Friday na, tama ba? Saturday. Sabado. Kung saan, kinamusta ko, kumusta na yung movie niyo ni Madam Charo? Kailan na ipapalabas? Sabi niya, maiiba na ipapalabas na siya sa mga sinihan. Talaga? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi daw, ang dami daw sobrang nagagandahan. Yun na. Napakaganda raw. So, kaya Sayang naman. siguro, nang hinayang, Siyempre. lahat siguro nakapag-desisyon na ipalabas natin to sa sinihan. At magaling ang director, ha? Of course, si Irene Villamor. Pero instead na, baka may mga nag-expect kasi na baka ilahok nila to sa
PIDTF ng Metro Manila Film Fest. Hindi po. Sinabi na sa akin ni Ding Dong na wala siyang movie ngayon film fest at hindi din nila to ilalahok sa MMFF. Kung hindi, baka ipalabas to most likely by maybe first quarter ng 2025. Hindi natin natanong kanina, kausap natin. Oo nga, si Ding Dong. Kausap Kanina. Tumawag dyan kanina. Okay. Kausap niya. Pero, hindi na siyang... Nakikimarites lang. Ayun. Pero yung kanyang teleserye by next year na rin. Parang piniprepare pa. So, itong last quarter, puro hosting siya. The Voice Kids, Amazing Earth, and Family Ang Feud. dami nun, Tsaka, ang hirap ng daily. Oo, kasi iba-iba. And speaking of Family Feud, eto, host ng Marites University, kami po yung host sumalang sa Family Feud. Nako, ayan nga. Mr. Last Po. Saturday, nag-taping po ang MU host. Kami pong apat sa Family Feud ni Ding Dong Dantes. Ang tanong lamang po, hindi namin alam kung kami po ay makakabalik pa. Charot lang! Oy, sabi naman niya. Sa Family Feud. Hindi, i-air yan. Ngayon, October, abangan ninyo. Siyempre, hindi namin pwede sabihin yung resulta. Pero kami ay nag-enjoy sa Family Feud kalaban yung mga komedyante. Ano ba anong time nila? Mga character. Team character. Parang Team ganyan. character, No? In correct. fairness naman. At kami, nakita nyo naman ay naka-all green. No? Team Green. Team green kami Pero dyan. Team Marites University siya. In fairness naman, maraming salamat sa Family Feud. At naimbitahan kami sa Family Feud. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Oy, congratulations kay Ding Dong Dantes kasi nung bago tayo nag-taping ng Saturday sa Family Feud, nagkaroon naman ng Empress Kick-Off and Appreciation Night. Isa si Ding Dong Dantes sa mga binigyan ng award. So congratulations naman syempre kay Chairman June Nardo at ang committee head na si Rose Garcia. Para namang... At ang ating napakahusay na host na si salamat. Mr. Fu. Ano, bayaran ka ba ron? In fairness. Okay. Grabe. Pero hindi yun. At syempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga honorees Sponsor, natin na dumating. Bukod kay Ding Dong. Syempre kanyang manager din si Perry Lanciga, si Miss Attorney Joji Dingkong, Chairwoman Lala. Georgie Alonso. Sorry, Attorney. Attorney, tao lang po. Attorney Joji Alonso, si... Teka lang. Kasi naging attorney si Georgie Dingkong. Joji, alam mo na. Attorney Joji Alonso and sino pa? Si NTRCB Chair. Yun nga, Chairwoman Lala Si Soto Mons. at former Mayor Herbert Bautista. Yes. Who else? Si Lars Santiago. Ayan, si Kuya Lars Santiago, Tita Boots Anton Roa, Si Miss Joanne. and Madam Joanne Maglipon. Ayan, so thank you po sa inyong pagdating. Saka si Jojo O'Connor in behalf of Mike Tobiera. Yeah, correct. Sir Jojo. Maraming hindi Si Yorme, di ba, na award din, honor din? Yorme Moreno is one of the honorees. Okay. For Trailblazing Award. Actually, tatlo po kasing kategorya yon, yung Empress Heroes, yung Trailblazing Leaders, and Star Wars. Entertainment Star Wars. In Yun. fairness naman. Hindi, alam mo ako, ang talaga sa akin, bonggang speech yung kay Madam Joanne Naman. Maglipon. Mababasa niyo yun, nilabas nila. Mababasa niyo yun sa www.pep.ph. Ayan, napakaganda ng speech niya. In fairness, ang ganda ng speech ni Madam Yes, Joanne. Correct. Importante rin ang entertainment industry. Correct. Hindi lang politics and everything. Tama. At nagkapakalamat din tayo sa mga nag-perform. Ang 1621 BC, ang dating indie singer na si Papel Yes, from OC Papel, Records. diba? Yes. At saka si Liana Castillo ng The Cars. Sparkle siya, diba? Sparkle din. Okay, yan. At syempre, thank you din po sa aming mga sponsor. Sponsors, yes. Lalo na ang Beauty Derm na Hello Miss Way at ni Cochetan. Salamat po. Megasoft Sisters PH ni Miss Eileen Choigo. Super Tibay ng Pilgem. Mura na, matibay pa. Ayan. At ang V-Drinks, of course, malunggay juice. Tawa-tawa. Diyan sa Emerald Avenue. Ito mga Martes. Game ka na ba ni Luis Manzano muling ipalalabas? Prof? Yes, starting kanina. Kanina ba? Ibabalik na yung... Binalik na. Binalik na ang
kung saan nag-host nga ito ng game. Kaya ang dami naging host yan eh. Originally from Chris Aquino, si Edo Manzano, hanggang kay Luis nga. Pero sa lahat ng mga ang ingay ng pukpukan na yan. Live po kami at pinagpupukpukan dito sa katabi naming building. Katabi naming opisina. Building, kaya ano. Dire-diretso na tayo. So anyway, may mga naiintriga na bakit nga daw yung kay Luis. O syempre, ayon sa ating napagtanungan naman kasi yun daw yung parang mas recent yung ano nila, yung naging kontrata. So tinagal. So kasi ang dami nagre-request, lalo na nandito na sa Pilipinas si Chris. Bakit daw hindi yung kay Chris ang pinalalabas sa Nabalita rin kasi yun, di ba? Di ba? Pero replay lang. Replay. Ay, syempre, dapat nga yung recent. Oo. So ito daw yung recent. Kaya ito yung pinapakita. Sabi kasi meron na si Luis ng Rainbow Rumble ang weekend. So parang makikita siya Monday to Sunday kasi Saturday, Sunday napapanood yung Rainbow Rumble niya. So replay, marami pa rin namang emote. Sana ano, pero parang magkapareho si Rainbow Rumble tsaka Game Ka Na Ba? May Iba-iba. Kasi may mga attachation eh, di Baka ba? nakikita mo lang kasi parang mga nakahanay din sa Rainbow Rumble. Pero di ba parang di ba kay Chris yung abante ako? Oo, Di ba? hindi ganon. Hindi ba ganon? Hayaan mo, maglalaro tayo sa Rainbow Rumble. Sabihin natin maglaro tayo. talaga ba ha? Wala Pwede kayong naman. May mga ganunan yung Game ka pabilisan na ng ba? Game na! Iba yun. So yun, mamaya may balita din tayo kasi kung paano ito makaka-apekto sa pagdideklara ngayon ni Luis na tatakbo na siya sa Batangas. Ito nga po mga kamarites. Confirm na tatakbo sa Batangas. Vilma Santos, Luis Manzano, at Christian. Vice Governor Mark Levice atras. Yes, Prof. Ito na nga po ang malaking balita dyan sa Batangas kasi nga po diniklara na starting tomorrow magiging official na pag-file ng Pamilya Ate V. Ate V tatakbo uli sa Batangas bilang gobernador at vice governor niya nga si Luis Manzano. So tandem ito ng mother and son. And another son kay Ryan Christian na tatakbo sa 6th District ng Batangas. At ang kasalukuyang Vice Governor na upo ngayon na si Mark Leviste ay balitang bilang kongresista din ng ibang distrito naman sa Batangas. May tanong ako. Kasi itong picture, may isang picture ako na nakita. Very recent. Meron, Pero sa amin, balisin. may isang picture ako na nakita na may isa pang lalaking nakatayo katabi ni Luis. Hindi niyo nakita yun? Hindi ko nakita. Yun ang nakita ko, yung may mga hawak silang May nagtatanong tinatanong nga ng mga netizens, sino po yung isang guy? Ako din napatanong sino nga yun? Hindi ko alam. Baka Baka ikaw lang nakakita. Hindi, kasi may nabasa ako mga comment. Kayong dalawa lang yung nakakita. May third eye pala Hindi lang kayo. dalawa Ako baka kulto kayo. Yan na. So yan na po. Diyan na! Pero ako lang may segment. I hate that word. Ayun yung kulto. Oh, I hate that. Grabe ka naman. May kakilala kasi akong leader ng ganyan. Ay, nako. Pero alam mo, parang magkamukha si Ate B tsaka si Jessie Jan. Talaga. Si Peanut ang kamukha. Hindi naman. Tuloy mo na. Speaking of which, ito na, balita ko rin din sa mga kapwa Vilmanians, Vilmates, na may inihahanda na ngayong November sa birthday celebration ni Ate V. Ang 3 libro nga po ng na ipopublish sa UST Publishing. Ano yon ang tawag dito? Yung kanyang coffee table book, ang filmography, at ang ano pa yung isa? Coffee table book, filmography, nawala tuloy ako. Ako ba? Scholarly book na lahat na You yan. should know. So, magkakaibang yan, okasyon yan ha, buong November yan. Kaya banda kayong 3 kasi i-assign ko kayo sa isa-isa. Coffee table book, filmography, and the scholarly book. Scholarly, yun yung mga yung mga write-ups yan ng mga professor, mga dean sa buong Pilipinas. Ginagather ngayon. Habang tinitingnan nila at busy sila doon, nag-uusap sila, naririnig natin. Tapos, ano ba yan? May lumabas na nakita na? Hindi. Oo. Ayan na, meron na. Pinapalabas niyo kasi akong meron.
Baka. Sino yan? Hindi ko alam kung Anong sino baka? yan. Ayan, no? Oo. Meron siyang isang photo na Ano? yung lalaki niya, na family picture din, Oo. na yung nawawalan lalaki doon sa photo na yon. Yan yun. Yan yun. Tapos kaakbay si Hindi ko lang. Baka pamangkin. Ryan Christian. Pare-pareho sila may hawak na copy. Tutaso. Anyway, baka pamangkin ka anak. O, Pero isa rin sa bakit mga siya yung recto. kasama dyan kung pamangkin? Baka tatakbo din siya. O baka meron din siyang... Pero parang inalis siya Pero doon sa... family Paano ba? portrait to eh. Family picture to eh. Baka kapatid ni Jessie. Feeling ko parang pamangkin. Parang pamangkin. Ha? Anong mga Kaya ang recto. dami nagkatanong. Kaya hindi, tsaka inalis siya. Doon. Dito sa isang picture kasi tinanggal. Kasi it's the same eh. photo. Doon sa pinakita natin. Wala na siya. Ayan. Wala na dito. Ayun na. But anyway, yun lang. Abangan nyo po yan, lalo ng mga Vilmanias. Kasi yung 3 libro na yan, ilalabas po yan ng UST Publishing at bonggang-bongga yan. O, di ba? Bongga, Ate Vic! Narinig nyo ba yung 3 libro? Kahit Yes, nagchichika maraming kami. libro. Diba? Maraming basta maraming libro si Ate Vic. Uy, 3! Bili nyo lahat! Ano ka ba? Ito, Lobby po, sobrang daring sa guilty pleasure. Planong gawin ng panday. Yes, PhD? Yes po. So, malapit tayo palabas sa October 16. 16. Ang Guilty Pleasure, kung saan isa to sa mga huling project ni Mother Lily, di ba? Na Sa inapruban Senate. niya. Okay, na go sa kanya. Kasama doon sa 3 movies. 3 movies. Tapos, sa Guilty Pleasure, sa trailer pa lang, grabe. Talaga makikita mo Hindi ko masyado. how daring Lovey here. At yung character niya dito, he played the role of a lawyer, attorney. Oo, legal drama. So, akala ko naman, nakaganap na si Lovey ng lawyer dati or isa sa mga dream roles niya. Yung pala, sabi ni Lovey, nagulat ako sa sagot niya, actually, iyan yung, aside from doctor, yung pagiging attorney at pagiging doctor daw, ang ayaw niyang gampanan. Before. Sabi ko, talaga? Sabi ko, dahil- usually, di ba, pagka mga artista, yan ang isa sa mga dream characters nila. Dahil daw, ang hirap daw. Kasi unang-una, Siyempre. kailangan maging believable ka. Second, napakahaba daw ng mga minememorize. At iba ang mga legal terms. Yeah. So, syempre, kailangan nga naman, maging, ayun nga, believable ka doon. So, sabi ni Lovey, ito daw, pero nung nabasa daw niya kasi yung script, sabi niya, I will do it. Aside from yung director na, bet niya kasi yung director na yan Si Direk Connie Makatuno. Kaklase ko yan. Kaya Hello. nung nabasa daw niya yung script, at nung naibigay pala sa kanya, nagsimula na daw siyang mag-memorize. Tapos, may pinapapunta din siyang acting coach sa bahay niya para parang siguro throw lines sila. Yun. Tsaka may memorya niya yung mga legal. Iba Yes, kasi pag oo. minimorya yung mga laws. Then aside from lawyer, kung dati ayaw din niya ng gumanap ng doktor, ngayon, go na rin siya. Alam mo kung bakit? Kasi na-inspired daw siya sa mga pinapanood niya mga K-drama na mga about medical drama. Ang dami, ha? Isa dito nga, pareho kami, na bet ang Dr. Romantic 1 to 3. O, yan. hindi. Anyway. So, ano gagawin yung medical drama? Wala pa naman. Pero isa yan sa kung may offer, gusto niyang gawin. Okay. Pero dito ako nagulat. Di kwentuhan, chikahan. Tapos sabi ko, ano pa bang gusto mong gawin? O may dream role ka pa ba aside from that? Sabi ni Lovey, gusto kong gawin yung panday. So, nung sinabi niya yung panday, akala ko, she will play the role of the leading lady of panday. Kasi alam naman natin, di ba, pag panday, lalaki. So, sabi ko, so, sinong gusto mong gumanap na panday? Ako. Babaeng panday. Sabi ko na hindi kayo nag-react Sabi niya, akala mo, ang gusto ko yun. Hindi, syempre no, panday. So, sabi namin, ay, bongga yan, go for that. Sabi niya, and if ever, gusto niyang i-co-produce din yun, syempre parang, who would have thought na si FPJ, na may anak na babae, isang actress, ay kaya pala, ay pwede palang gawin yung panday ng Female version. ng isang actress. Ginagawa yan sa mga Marvel, tsaka sa Diba? mga DC. Kaya nga. Yung mga dating Lalo- lalaki, pwede nang gawin ng babae. Lalo ngayon, uso yan at tinatanggap na yan ng mga moviegoers. Why not? Magaling na. Di ba may trailer na lumabas sa Regal na nag-action-action siya? May movie yun? Na sila ni Jane De Leon. Yung may mga binabardagol na sila mga action stars. Nako. Mabilis kumilos. Tinitest. Ba't ganyan yung sombrero mo? Ano ba? Para mapag-isip, di ba? Nahulog na ba? Nahulog na. Kitang-kita na ba? So anyway, kaabang-abang yan. Sige, Magandang sige. project yung kung sakasakali. Pero wala pa yung panday So, guilty pleasure muna ano po pala sa yun? October 16. Ang panday ay kumbaga isa pa yan sa mga pangarap niya. Yeah. Pero hindi naman malayong mangyari. Tama. Ito, first collaboration ng kanyang
Celobi Production, tong with Regal na Yes. talagang trusted niya kasi nga una nagtiwala sa kanya bilang artista. Ayun na. Correct. Kidoks! Ito ating love na love. Ay! Willie Rabilia panatag na sa TV show at may malaking investment. Di ba yung love, Willie? Love Willie! Ay, Thank you kay Sir Willie! Willie! Ito nga yun dahil nga sabi niya nakita namin siya doon sa Grand Hyatt Deck sa may ibang Kagabi. host niya. Ano si Cindy Miranda pero wala si Christine. Tapos sabi niya, natutuwa rin siya nga dahil sama-sama tayo. May binalita nga tungkol sa Marites na hindi natin pwede sabihin. Tapos sabi niya ganyan, ako okay na ako, maayos na yung, kumbaga, dati nung una, puro tira-tira, di ba? Ngayon medyo maayos na, maayos na yung kanyang mga tao doon, lahat-lahat, gano'n na. So, payapa na. At saka di ba sinabi natin sa lahat ng mga laging opening, pinupuri siya. di ba? Siya sabi nga, first and last, di ba? Anyway, kaya yun, Di ka naman sinampal. Rating niya. Sabi niya, Sinampal maganda nga. naman daw yung rating. Everybody, lahat pa nakatira na sampal. Around. Di ba? So, Who would expect na ito pala, di ba, ang babalita na sasampaling ka pa ng kaligayahan. Pero hindi, si Willie naman kasi talagang, ever since, meron talaga siyang crowd. Let's be honest with that. From the seniors. At saka generous siya. Ito na nga, speaking of Sampal, that same day, kasi napadaan tayo doon, nung sa Gabay Guru nga po, ito po yung sa Smart PLDT Foundation, 17 years na, siyang nag-pre-show. Talagang dinala niya doon sa Meralco, sa bagong renovate the Meralco Theater, yung show. Yung buong show ng Will to Win, nag-perform sila doon sa harap ng 2,000 plus na teachers. At kung yung ang natira sa atin, sampal tira-tira na lang yan. Ang dami niya mga teachers na sinampal ng bonggang-bongga dahil talaga namudmud ng... Teachers naman, di ba tayo teacher? Ano tayo, professor? Oo nga naman. At least Marites University tayo. Kaya ano. So masaya lang. Aside from that, andyan sina Alan Kay na ghost din, sina Michael Ver. Tapos, ang mga naging performers siya, Gabby Concepcion, Regine Velasquez, Ogiel Casid, Cuni Desma, Shasha Padilla, Martin Rivera, at marami pa sina Jonah, at marami pang iba. So, ang dami na namang pinamudlo. And this coming October 6 po, part 2 po yan, na ang sponsor naman yung MWell. Yun yung parang may fest sila doon. Walang naman nimbito dyan. Hindi, kasi matagal na akong parte ng Gabay Guru. 17 years na rin bilang nag-program hosting tayo. Kaya lang last Sunday, naiba dahil sa Meralco. So, binabati pa rin natin sila. Dahil si Papi Willie nga, first time din niyang nakilahok doon at namudmud din siya, nalampal din siya. Diba, tinanong nga, who's that gay na kasama niyo? Sabi sa akin. Si Mr. Food. He's really gay. Very Oh, good. hindi, pero alam niyo ba, una kong TV exposure na radio DJ ako sa Wawawi. In fairness. Tapos nung lumabas ako sa Wawawi, alam na naman ito, kinuha ko ng Itbulaga. Kaya ako naging regular sa Itbulaga ng maigsing panahon. Anyway, kaya love natin si Willie Rivera. Bago tayo, thank you kay Pati Potpot at salamat po noon sa mga natin. Nanood. Meron na po mamaya. Mga Marites po sa Linggong Chismis mula sa Marites University! Oy, mga ka-TikTok, ka-Facebook, at ka-YouTube. Nako, eto na abangan nyo. Susunod na ang blind item, ang The Who.